doon sa inyong mga kasama doon ng 40 kung wala talagang naayos po, ma'am. Eh, naman naayos eh, putyang galas. Unang-una po, bumayad po kayo ng 40. Dami yan sa mga 33 pa lang. Sabi ko, hindi matapos-tapos. Hi guys. Good morning. Nagigising na kami ng morning ngayon. Guys, what's up? Tignan niyo yung new post ko. Tignan niyo man. Hala, ang haba na ng buhok ko pala. Bakit tingnan mo haba na ng buhok ko? Parang kailan lang hanggang dito yan eh. Hindi ko tanghali na pala. Hindi kanina pa kami gising. Woke up like this ba? Sinisinok nga ako eh. Lamig! Na-scam siya. Ako sinisinok ako. Gulatin mo ako. Gulatin mo ako. Hindi dyan. Kita yun si Aki. Hindi siya okay. Sobrang sad niya. Iyak siya ng iyak. As in, wala pang pahinga yan kakaiyak. Hype ng mga scammer. Ganito kasi yung nangyari. Si Aki kasi, di ba, last month nagkasakit siya. Nagkaroon siya ng problem. Kaya need siyang i-surgery.
need siyang i-surgery, inoperahan siya. So, hindi naman niya magagamit yung car. So, yung car niya, na-stuck sa kanila. Na-stuck. Kasi after no surgery, natanggalan din siya ng ngipin. So, hindi talaga yung magagamit. Hindi pa rin kasi siya makapag-drive kasi nga masakit pa rin yung surgery niya. So, nung makailang araw lang, nag-decide siya na gagamitin niya na yung car kasi kaya niya na daw mag-drive. Gusto niya nang i-drive. Nung bubuksan yung car, ang daming problema, ang daming lumitaw na warning lights. So, it means sira siya. Yung mga check engine light nakabukas. Ganun. So, pag kasi may problema. Tapos, as in, sobrang ingay niya. Nasira yung fan belt. Ganun. And ang dami ding nasira. So, Sunday kasi yun. Walang mga gumagawa, sarado yung mga auto shop. So, ang ginawa ni Aki, nag-search siya sa Facebook, yung mga page na gumagawa talaga. And, si Aki, naman siya, matalino naman siya eh. Alam naman niya kapag okay yung mga page, ganun. Okay naman talaga yung mga page, kaso nagkaroon kasi ng problema. So, ayun. Nakausap niya nga yung page na okay, sige, kahit Sunday pupunta sila, mag-work sila. So, hapon, pumunta yung mga nagtatrabaho. Pumunta. And then, okay naman eh. Pinatingin yung mga sira at saka bumili din ng panibagong fan belt. Tapos, nagtutulog kasi ako noon. So, tinawagan ako ni Aki. Sabi niya, Aki, baba ka, tignan mo to, ganun. Pagbaba ko, tanggal na lahat yung engine, yung makina. Anong tawag man? Tinanggal. Kinalas yung mga laman loob ng sasakyan. So nagtaka ako bakit ganun pala daw yun na kapag gagawin yung fan belt, aalisin lahat. Pati gulong, inalis, mga ganun. Tapos, kinompute nila yung magagastos. Ito yung nakita namin dun sa kinocompute nila. 100,000 and 600,000. Basta 106,000 pesos. So ako, hindi ako convinced na bakit ganun kalaki nga abutin. Hindi sana bumili na lang siya ng bagong sasakyan. Ganon. So, kami kasi ni Aki, wala namang kaming alam sa car. Hindi kami maalam. Mga babae kami, ang alam lang namin, mga kotse, alam lang namin yung mga minor na sira. Pag flat yung gulong, kapag change oil, mga ganun. Yun lang mga alam namin. Pagdating sa mga makina, wala na kaming alam talaga dyan. Kaya need talaga namin ang gagawa. And then, so syempre kami nagulat. Hindi namin alam paano kami boboses. Hindi naman alam yung mga sinasabi nila. O kailangan daw ng ganito, kailangan daw ng ganito. Ang alam lang namin, bakit sobrang mahal. Sobrang mahal naman. Hindi na makatarungan yung 106,000. Tapos, sinabi namin, bakit umabot ng ganyan? Kasi daw, may mga nakita daw silang sira na kailangan ng gawin. So, pakiramdam namin, ginagatasan kami doon porque wala kaming alam. Parang dinamin nila yung sira kahit hindi naman yun yung concern namin. Ang concern kasi namin, yung sa mga warning lights and yung fan belt na sinasabi din ng mga ibang tao na sira daw. Tapos ayun, nagtawag kami ng mga tinawag niya si Tito, si daddy niya. Siyempre, di ba? Tatawagin yung daddy, bakit ganyan? So, pumunta si Tito doon. Kinausap niya yung mga gumagawa na, bakit? Fanbelt lang naman yung sira niyan. Bakit nyo kinalas? Bakit nyo tinanggal yung mga ibang laman yan? Ganun, bakit yun nga? Tapos, gusto na namin ipabalik sa dati. Like, ibalik nyo na lang,
gawin na lang ulit, ibalik na lang siya sa dati. Ganon. Kasi kinalas eh. Ibalik na lang sa dati. Ganon ang gusto namin. Pero, parang sinubukan ni Tito, tumawad na lang. Tumawad. So, naging siya? Yung 100k, naging 40k. So, dun pa lang, nakakapagtaka na. Imagine nyo, tinawad, 40k, pero kanina, 100k. So, medyo suspicious yun. So kung papayag pala kayo, ganun kalaki yung itawad niya, edi, talagang mali ang mga computation nila or talagang ang laki ng dagdag nila. Diba? So, tinawad na 40k. 40k all in daw. Gawa na lahat, all in 40k. So, kami, okay, sige, okay na yun, ganun. Wala na kaming mga alam, diba? Okay, sige, paggawa na natin 40k, tas sabi ni Tito, 40k yan na, 40k, okay na lahat yan. So, si Tito, umalis na siya. Tapos, bumalik kami doon, kinausap namin sila yung gumagawa. Biglang, sabi namin, Kuya, so 40k po, no, all in. Biglang sinabi, 52k, sabi ganon. So, kami, ano bang ginagawa niyo sa amin na porke pag nawawala yung mga lalaki, dinadagdagan nila, 52k naman daw. So, para kaming tinatanga. Para kaming tinatanga nun. Siyempre kami, diba, sinong hindi mag-worry doon? Kanina, usapan 40k, okay na yung 40k. Umalis lang si Tito, ginawang 52k. Diba? And then, sige, pumayag na kami para tama na, para okay na. Ngayon, nagbigay si Aki ng 25k, pambili ng mga gamit daw. Pambili ng mga gamit. Tapos, merong isang lalaki na naiwan doon sa car kasi binabantayan niya yung mga gamit nila. Tatlong lalaki gumagawa. Yung dalawa, umalis, pumunta sa shop nila, bumili ng mga gamit, and then yung isa naiwan kasi magbabantay. Para din assurance na wala silang tatakbuhan. And then, nung naiwan yung lalaki, yung isang lalaki na yun, tinitignan niya yung car ni Aki, yung mga sira. Sabi niya, ay, ma'am, sira yung ilaw mo sa likod, ganyan, kailangan siyang gawin. Ganito daw yung aabutin. Magkano aabutin daw, Aki? Yung sa likod, iba pa pala yung sa 40k. Iba ba yung... Hindi, 52k pa yun nung usapan. Oo, iba yan. Tapos ngayon, yung isang lalaki na may naiwan silang isang lalaki na gumagawa. Tapos sabi, ma'am, ano pala to? Okay naman yung sa likod ko. Nagulat kami nung pagkaalis ng mga lalaki. Sabi nung isang lalaki, ma'am, itong sira yung likod mo, ganyan, walang lock. Sabi ko, paano nawala ng lock? Tapos parang buka yung, nakabuka yung pyesa. Sabi ko, bakit nakabuka? Hindi naman yan nakaano. Tapos ang daming scratches ng kotse ko. Tapos sabi, aayusin ko na lang, ma'am, magbigay na kayo ng 1.4. So, bukod pa yun sa 40k may get. Tapos, nagbigay ako ng 1.4. Tapos, maya-maya, sabi ko, kuya, ano na yan? Sabi ko, kuya, maayos na yung likod niyan, pati yung sa itong buo na to. Tapos, pinakita ko sa kanya, tinuro ko yung mga maayos na. Ma'am, na yan, lahat na yan, ganito, ganyan, buo na yan, maayos na yan. Tapos, nagbigay ko 1.4. Maya-maya, nung nagbigay ko 1.4, tapos parang tinawag ulit kami ng lalaki, maya-maya. Sabi, ma'am, kulang pala yung ganito, ganyan. Ito, ma'am, meron sira pa pala yung ganito. Bale, magbigay ulit kayo ng 1,300 something, ganito, ganyan. Sabi ko, kuya, para saan yan? Tapos, hindi siya makasagot. Tapos ang dami ng mga nangingialam ng mga tao. Sabi, anong problema, ganito, ganyan. Tapos hanggang sa nagkumpul-kumpulan na doon. Syempre, kilala kasi ako doon sa amin. So, parang mapagtutulungan. Hindi naman sila binugbog, pero napagtutulungan na ang dami ng mga uy, wag mo yan, ganyan yan, ganyan. Hanggang sa ang dami na nangingialam. Yan lang, may nagsabi, sana pumunta na lang sa shop, di sa FB po. Hindi kami makapunta sa shop kasi hindi na matakbo yung car. That's why nagpa-home service na lang kami. Tapos ayun na nga, nakita ng mga tao na mumblema na kami doon. Doon kasi, doon sa paggawaan doon, may bilyaran kasi doon. So, matik ang daming mga lalaki doon. Tapos mga kamag-anak naman niya. And then, yung mga lalaki, parang, anong nangyari dyan? Ganyan. Tapos, nagsusumbong na kami kasi nga, bakit may mga additional na
may additional na ibabayad at saan gagawin yun? Bakit hindi masagot nung lalaki? Kasi nga sabi niya, oh ma'am, magdagdag po kayo. Para saan? Sabi ko. Hindi siya makasagot. Sabi niya kasi sira daw yung ganyan. Eh, ano yun? Bibili ka ng gamit? O ano, labor ba yan? Hindi niya masagot. Doon na kami pinakailaman ng mga tao. Tapos yung mga lalaki, yung mga nandun nga, nakamag-anak niya, nagagalit na. Kasi nga, nahahalata na nila kung paano nila ginagatasan to, na parang porke mga babae kami, mga wala kaming boses, pinapatungan ng pinapatungan. Anong tawag doon, ma'am? Yung ginagawa nila na inaano nila tayo? Basta yung ganun. And then, ang dami na nakailam, nananakot na yung iba. Parang ano, hindi mo nananakot, parang hindi ba alam na polis yung inuuto na kami, polis yung mga kamag-anak niyan, mga ganun. Ang dami na nagkumpul-kumpulan na kasi nga tinutulungan na nila kami. So kami ni Aki, back out na kami doon kasi wala naman kami alam sa pinag-uusapan nila. So nandun lang kami sa gilid, hindi na kami nakialam. Usapang mga lalaki na lang yon. Ngayon, dumating na yung dalawang gagawa. Tapos bumalik na din si Tito doon. Kasi nga, inaano na kami, pinagtutulungan na kami ng mga yun eh. Bumalik na si Tito doon. Nung bumalik na si Tito, binalik na naman sa 40K yung bayad. Nabalik na sa 40K. So, anong thoughts nyo doon? Malamang natatakot sila, diba? So, binalik nila sa 40K ulit. So, okay na sa 40K. Ginagawa na nila, binabalik na nila yung mga tinanggal nila. And then, nung nabalik na yung natanggal nila, pinatest drive na. Ako una nag-drive nun. So, pagtingin ko naman, okay naman siya. Nawala yung mga warning lights, nawala yung ingay, smooth naman yung takbo niya. Pero dun sa Manobela, kasi yung Manobela daw, matigas siya kasi babalik daw yun after 1 week. So, din-drive ko, okay naman siya, goods naman siya. So, okay, ready to drive na siya. And then, yung isang kamag-anak niya, din-drive din. Okay naman daw, di ba, Aki? Okay naman siya. So, okay na, napag-usapan na, nagbayad na kami ng 40K. Nagbayad na. Actually, 15K kasi nagbayad na ng 25K. Nagbayad na ng 15K. Tapos sabi nung lalaki, kapag may problema, babalik na lang sila, ganun-ganun. Di ba, Aki, yun nasabi? Tawag lang, tas babalik na lang sila. Tsaka may warranty. Oo, may warranty. 2 years warranty daw. Ayan, okay. Ngayon, di ba sa Malabon kami? Since okay na yung car, babalik na kami ng Eastwood dito sa place ko. Kasi kinaumagahan, balak namin pumunta ng Pampanga. Kasi nga, iiwan ko yung car ko para yung car na lang niya gamitin namin. So, papunta na kami ng Eastwood. Ako, dinadrive ko yung car ko. Siya, dinadrive niya yung car niya. Nauuna siya, nasa likod ako. Nasa kalagitnaan kami ng highway. Tumigil yung sasakyan. Tapos, syempre, nakakatakot yun. Highway yun. Nasa gitna kami ng highway. Then sabi ko, okay, gilid ka ng konti. Eh, hindi niya mapindot yung accelerate. Kasi hindi na siya gumagana. So, nag-stop kami doon. Medyo gilid-gilid naman siya. Nakapag-gilid naman kami. Pagtingin ko, bumaba ako, tumingin ako sa car niya. Bumalik yung mga warning lights. Ang daming warning lights na nagsiilawan. Tapos, hindi na gumagana yung kotse niya. Di ba matic yun? So, it means kahit hindi mo pindutin yung accelerate, gagana yan. Pero hindi gumagana yun. Naka-drive siya, pero hindi siya nag-automatic. So, bumalik yung problema namin. Bumalik yung sira. Ngayon, tinigil namin yung kotse muna. Hindi namin alam nung gagawin namin eh. Kinokontak namin yung gumagawa. Anong sabi, mahal? Parinig mo, mahal na wala. Mamaya yan. Anong kinocall mo siya nung tumirik yung sasakyan? Sabi, pupuntahan daw ganito. Pupuntahan daw kami para ma-rescue, no? Mm-hmm. Tapos ayun, hindi naman din sila nasagot after nun. Pinatay namin yung car. Pagkabukas namin, nandun pa rin yung mga warning lights. Gumagana naman siya, pero sobrang delikado na nun. So ako, dinrive ko yung car niya papunta sa place ko. Kasi malapit na, sobrang lapit na namin. Mga nasa 3 minutes nandito na kami. So, dinrive ko yung car niya. Medyo ang hirap niyang i-drive kasi nakakatakot. Naka-ano ako, ang bagal-bagal ng takbo ko para lang safe.
kahit papano naman, nalagay ko naman siya sa parking. So, ayan, nasa park na siya. Nakapark na. Pumunta kami dito. Ngayon, kinakausap niya, nire-reach out niya yung mga gumagawa, pati yung page na pinanggawan niya. Anong sabi, mahal? Pakita mo yung message. Sabi nung page, nawala. Wait lang. Basta, Ito sabi ng page, hindi na daw sila makaporma dyan. Dami daw tao at kuyog. Ayaw na nila pumunta dyan. Natatakot daw yung mga gumagawa. Ang daming epal. Tas binlock ako. binlock na siya nun. Ang amin lang, customer siya eh. Nagka-problema yung car niya, sila gumawa. Ganun sila sasagot. Tatawagin niyang epal yung mga kamag-anak nito na nakialam naman talaga. Eh, paano hindi makikialam? Wala naman kami alam sa kotse. Oo, wala kaming alam sa kotse. So, nag-ask na kami ng help. Imagine mo, kayo yung gumagawa, kayo yung may-ari ng page, ganun kayo sasagot sa amin. Para kayong mga tas may ang lakas ng loob i-block, no? Ang lakas ng loob. I-reveal na ba namin yung page? Kasi ang sabi ng lalaki, pinagmamayabang niya na doon daw nagpapagawa yung mga artista sa kanila, ganyan. Hindi, huwag muna namin i-reveal kasi balak namin puntahan. Ngayon, syempre nag-worry na kami, hindi na namin alam gagawin namin. Nagbayad kami ng 40K. Yung lalaki, yung gumagawa mismo, nako-call naman namin siya. Sabi niya, sige ma'am, i-check ko mamaya, umabot na ng gabi, hindi naman niya pinuntahan. Parinig mo yung mahal. Nasaan? Nasa sa phone. Sa phone. Tapos yung phone ko isa. Ikaw natin mo sa lumaan. Ito, nirecord namin for evidence kasi the reason why na pinagawa namin yun dahil nga sa warning lights and ayaw na gumana. Tapos yung lalaki, pinagpipilitan niya na wala daw warning lights. So nagbumukha kaming sinungaling, nagbumukha kaming gumagawa ng kwento. Sabi namin, kuya, may warning lights yan bago namin ipagawa. Tapos sabi niya, wala pong warning lights. Wala naman po ako na-encounter na ganun. Check engine lang yung nakita ko, sabi niya ganun. So, inaano niya kami. Ginagawa kami sinungaling. Ito. Tapos ayun, doon na kami nag-video kasi para kaming tanga. Si AJ yung unang kumausap, tapos sabi ni AJ ganito ganyan, nakalimutan ko sasabihin. Ito. Hindi lang ako naman nakailaw eh. Hindi ko lang kasi sabi ni Kuya nakasanto kahapon. Inis ka na rin daw ngayon. Ang lumabas daw po is yung ABS. Ano po? Noon mga sa atin is yung lumabas din po yung mga ABS, pero yun naman po ma'am, nakiklear po talaga yan sa scanning. Pagka pwede pong i-scan delete yun. Ngayon po, na-delete naman po natin check engine. Sa totoo lang ma'am, wala ako na-encounter kahapon na ganyang mga ilaw. Yun lang po check engine na nakita ko. At saka nakita nung nakasandok. Pero kung ano naman ma'am, para hindi naman po tayo yan ma'am Hello po. Pa rin natin, gagawin din po natin yan. Kung gusto nyo po mag-ipotop. Hello po. Kuya, kayo po ba yung kausap ko nung bago po ako magpagawa? Kasi po, before... Ang boss po namin, ang kausap niyo po. Pero yung sa phone, sino po kausap? Ako po mismo yun, ma'am. Ako po yung nagsabi po sa inyo na lahat po ng warning lights nakabukas po. Kaya po ako nagpagawa. Ano po yung kauna-unahan tawag niyo? Yun po yung kauna-unahan tawag. Ini-interrupt niya kami, guys. Siguro. Sabi ko po, tsaka sa personal din po. Sa siguro personal. isa po namin kasama. Pero, kaya po kasi ma'am, kita nyo kahapon ma'am, wala naman kami dalang scanner, di ba po? Kasi ang expected lang po ma'am namin is yung
Di ba kuya sa Okay, personal? ito po Ako namin. muna kuya. Di ba sa personal po, sinabi ko sa inyo, lahat po kasi ng warning lights nakabukas po. Hindi ko po alam, lahat po sira. Kaya nga po sabi ko, ipascanner din po, di ba po? Opo, ay kaya nga po ma'am, kasi ma'am hindi ko, sa totoo lang nga po, wala namang masama yung inyo. Okay, tama din naman yung inyo kasi ma'am, kami rin naman ma'am, may ano rin po kasi hindi naman po talaga ma'am namin na-encounter kahapon yung ilaw na yun. Kaya po, hindi ko rin po alam yun ma'am kasi hindi po namin na-encounter kahapon. Ayun yung dahilan ko ba't ako nagpagawa eh. Tapos pinacheck ko din po sa mga kasamahan nyo eh. Sa totoo lang po ma'am, hindi naman natin, kung ano po ma'am, gagawin din naman talaga natin kasi hindi naman po ma'am natin na-encounter. Ang na-encounter lang po ma'am natin is yung check engine. Kahapon. Kahit po hindi nga, Ngayon guys, yun nga, pinagpipilitan nila na wala daw warning lights. Ngayon sabi, okay naman daw, pwede naman daw nilang gawin, magbabayad lang ulit. Baka ba yun? Nandito ba yun? Nandyan yan. Tapusin mo yun. Magbabayad daw kami ulit. Tapusin mo, nandyan yan. Annabelle. Kuya, kahit hindi nyo po na-encounter yan, nag-scanner po kayo. Lahat po dapat ng damage. Alam nyo po. Opo, ma'am. Ayan po ma'am, hindi po ma'am, kahit po, ito po, papaluwanan ko po sa inyo para alam nyo po. Unang-una po ma'am, ang nakailaw lang po is yung check engine. Ano po? Ngayon ma'am, opo, nung in-scan po ma'am natin is maraming 8 pieces na code. Bobo. DTC code sa lumabas. Ano po? Ngayon po ma'am, sa 8 DTC code na yun po, Paano ko siya pinagawa? if ever na may sira yung ibang nakitayan, ma'am, automatic po yan, ma'am. Hindi rin po yan mawawala sa dashboard. Eh, dapat po kasabay pa rin po ng check engine. Eh, ang problema nga po, ma'am, nung ako'y nagpunta po dyan, at ginawa ko po yun, ma'am, check engine lang po, ma'am, ang nakailaw. Ano po? Kahit po anong basa ma'am natin sa ano, eh, hindi naman talaga ma'am natin lalamang sira din po yung mga yan. Eh, kasi hindi naman po talaga lumabas sa dashboard. Ang binabasa lang po kasi na scanner natin is kung ano po yung lalabas sa dashboard. Chinek So, po yun pag nung lumabas po kasi check engine. bago po kayo gumawa. Chinek po yun eh. Inopen niyo po eh. Ano ko po ma'am? Tinignan ko po, di ba? Ulit-ulit. Tinignan ko po nang in-start ko makina. Oo kuya, tas diba sabi ko sa Naka-start inyo po lahat. makina, ang nakailaw lang po is yung check engine. Galit siya. Yan lang po ma'am, ang nakailaw, check engine only. So check engine lang po yung 40k na yun. Hindi po ma'am ng 40k. Kita niyo naman sa dami naman ma'am natin ginawa. Hindi naman po yung mga 40k na yun eh. Yun na nga po eh. Sa dami niyo pong ginawa kahapon Kaya nga kuya. po, ma'am. Wala po Ay, hindi kayong naman- nagawa. Wala Kasi pong po, nagawa ma'am, sa car. Hindi naman po talaga ma'am natin nakita yung yung mga code na nakalabas ngayon eh. In-start ko po ang engine kahapon ma'am. Wala po yung mga code na yan. Ang nakalabas lang po ma'am na code is check engine. In-scan ko po. Dapat po kasi kung sira din po talaga ang mga yan, dapat po kahapon pa po ma'am, lalabas din po yan. Ano po? Eh, hindi naman lumabas po kahapon yan eh. Wala naman po ma'am ilaw yung mga yan, check engine lang po. Eh, ngayon po, na-delete ko yung check engine, di ba? Mga yung before paggawa, di ba, yung ilaw? Pinicture ko ba? Naiikot-ikot pa natin. Oo, mas Oo, galit di ba pa po? sila. Ang ginagawa nila, in-interrupt nila kami magsalita. Ano po ba? Anong plano Hindi po naman ba? po natin na ano eh. Hindi naman po talaga ng question mo. Kahit anong pilit mo natin, hindi naman natin yan na ano yun eh. Hindi naman lumabas kahapon nung ako. So, ibig sabihin ko lahat po ng lumabas na yun sa car ko, lahat po yun, Eh, yun po hindi yung... po ma'am natin yun masasabi ma'am kasi marami pong pwedeng papuhanan yun ma'am. If ever sa ibang sensor. Pero ma'am kahapon, nung ginawa po ma'am natin yan, nung talagang in-open ko po, talagang check engine lang. Alam nung mekaniko na una nagpunta ma'am. Kita rin po niya ma'am, check engine lang po nakailaw kasi sabi niya, in-scan na rin daw niya yun. O, di ba po? Hindi rin po niya alam na may mga ganun pang ilaw na lumalabas. Ano pong plano, kuya? Ay, ang maganda yan ma'am, mas maganda po talaga dyan ma'am is i-try niyo muna po ma'am ipa-scan sa sa ibang may scanner. Ano po? Kuya, Yung medyo malapit-lapit dyan. Kasi ma'am, po, yung aming ginawa naman po kahapon, bago po natin iwanan yan ma'am is okay po. Kasi check engine lang po talaga ang ating na-encounter kahapon. ayun nga po yung Wala po dahilan. yung ganyan eh. Ayun nga po kasi yung dahilan, ba't ako nagpagawa ng kotse, Oo nga po, kuya? ma'am. Nandun na po ma'am tayo. Yun po ang dahilan nyo. Ay, ma'am, Ano po yung siyempre, ginawa nyo pala? Ano po yung automatic, ginawa ma'am.
nyo sa kotse? Ma'am, ano po bang ginawa ma'am natin kahapon? Ba't Kita sabi niyo naman nila, po ma'am ano lahat mo, yun. ginawa Ano nga po yung Sa inyo. nagawa sa kotse? Bakit po, ganun din po kasing problema. Kung Ano po ma'am, ang sabi niyo po, kahapon, ano po, may ilaw po sa dashboard, di ba? O, kaya nga po, chinik ko muna kung anong ilaw sa dashboard. Ano po, iniscan ko. Kaso ang na-encounter ko nga po is check engine. Tapos ma'am, yung belt po niyan ma'am, kahapon, kaya po tayo may usapang price sa belt kasi maingay po ang belt, sira po ang belt, pinalta po natin ang belt. Ano po? After nating mapalitan ng belt, iniscan uli natin. Tapos dinilit po natin yung check engine kasi ano po, ilaw po talaga yun pagka may problema ang belt. So far na magpalitan ng belt, naging okay na po lahat. Wala na po mga kasamang ibang ilaw. Ano po? Pero yun ma'am, kahit naman po may mekaniko pa kayong pinapunta kahapong una, pinakita ko rin sa kanya, di ba? Tanong-tanong pa nga niya kung ano lumabas sa scan, di ba? Yan pa po. Kasi check engine lang talaga nakailaw. Pero dun ma'am sa sinasabi ma'am ninyo na yan, ay hindi po ma'am natin yan, hindi po ma'am natin yan kumbaga sa pwede naman natin sa kopya niya, hindi kaso nga lang, mabait na di po tayo uli sa scan. Babae Kasi ma'am, daw. automatic po yan, i-scan po ulit kung bakit nagsigilawan po lahat yan. anong nagawa sa car? Opo, ano pong nagawa sa car? Ano nagawa? Kasi kuya, Ayun nga yung dahilan kung ba't tayo nagpagawa. Ngayon, ano yung nagawa? pinagawa po. Kaya nga po, ma'am, ayun nga po, pinagawa nyo nga po, ma'am, is, ang na-encounter lang natin, ma'am, ilaw is yung check engine nga po, Hindi naman po, ma'am, natin talaga na-encounter yung mga yan. Dahil kung yan po talaga mga yan ay sira, automatic, ma'am, po talaga, iilaw yung kahapon pa lang din. Kuya, wala naman pong sira sa kotse ko kundi ay yung mga warning lights sinasabi ko po sa inyo. It means, ma'am, yung pinagawa niyo sa amin naman, yung mga pinakita namin sa inyo, ma'am, hindi yun po sira. Kaya nga po kayo nagpatawag ng mekaniko kasi may problema nga po yun. Sa warning lights Para nga po, makaano lahat kayo. nakabukas, sinabi ko sa inyo. So, ano yung ginawa niyo? Ayun naman mga ating po ma'am, ang ating nga po ma'am, talaga ma'am natin masasabing lahat nakabukas. Ma'am, may kahapon nga nandudong kayo, nandudong yung mekaniko, ni-start ko po. Ma'am, wala naman pong ilaw na mga ganun check engine lang po talaga ma'am nakailaw daw. Paano ka ma'am ating gagawin? Naalala mo akin nung sinabi mo na wala na po yung mga warning lights. Oo, kasi chinek ko na yung parang in-scan na, ganito, ganyan. Ganun pala yun, mawawala pala yung mga warning lights Opo, kapag in-scan. Pag dinilit po, hindi naman pag in-scan, mawawala pag hindi mo idinilit. Bumalik. Bumalik nga po. Ayun nga po yung Eh, problem. yun nga po, ma'am. Kung check engine lang po, ma'am, sana ang bumalik, ay baka wala kayong po problema. Pwede ko uling balikan. Kaso, ma'am, ang problema, may mga kasabay na ilaw Hindi naman po, ma'am, natin na-encounter yan Check engine lang po, ma'am, talaga natin na-encounter kahapon Nakailang ka-scan ako, nakailang ka, po ako, buhay ng makina. Check engine lang. Ngayon po, ma'am, nung ganyahin nyo, bigla lumabas po uli yung ganyan. Ayun po ma'am, hindi ko po masasagot sa inyo kasi siyempre ma'am, ang lumabas lang naman sa scanner natin, check engine. At pati naman sa dashboard nyo, bago ko i-scan, check engine lang ang nakalabas. Kaya automatic po ma'am, babayad po talaga ulit kayo sa scan ma'am. Kung kung gusto nyo ma'am, ipa-scan nyo muna Wait po lang sa po. iba ma'am. Kuya, tanong ko lang maayos po na tanong. Ano po yung Opo. ginawa niyo sa car ko po? Ma'am, ang ginawa Ano po natin yung sa 40K kanila is na yan? ganito. Pinalta natin ang belt. In-scan natin. Yung panvel po, sinabi niya 2 po ba yun? 2.8 or 2 ano? 2.8 po, 2.8. Sabi niya Ano po po? panvel 2.8. Okay po. Opo, At saka po yung mga yung sabi naman po ninyo, sabi rin po ma'am namin, i-check na po ma'am natin lahat. Kaya din po nagsabi sa akin bago ko po i-check na po na ma'am natin yung lahat ng mga may Ito pa pala kuya, yung sa Manibela, sinabi niyo di ba kasama na po yun sa Opo, 40K? ma'am. Wala pong naayos sa Manibela. Paano ma'am wala pong naayos? Kasi ma'am matigas na po yun ma'am, hindi na po yung malambot. Kita niyo naman ma'am hindi naman po, sa totoo lang ma'am, kung yan po ay talagang sira po ma'am, parang wala kayong Gagawin pa lang dyan. kumbaga sadyang pag manibela niyo, parang wala kayong iniikot na manibela sa sobrang lambot. Ayan po, meron pong kunat na Hindi na po siya bumabalik. Ganun pa rin po Okay yun. lang po yun ma'am. Tama lang po yun kasi pinapress po ma'am natin yun. Alam naman ni na tata yun. Alam naman ni na kuya yun. Pinapress po talaga natin yun. Kaya po, normal lang po ma'am talagang hindi siya agad babalik. Mga pinakamatagal na po mga 1 week kapag hindi bumalik. Pati sinabi ko naman po sa inyo kagabi. Bago ko umalis, kung hindi naman po bumalik, wala namang problema
sa loob ng 1 week. Pero yun ma'am, ay babalik at babalik po. Tapos ano pa po yung ginawa? Yun ma'am, yung pong ano ma'am sa bearing, yung pinakita namin sa inyo, yung bearing, drive sa bearing, ano po. Siyempre nakita rin po ma'am natin yun. Ay naman ma'am, kung yun naman ma'am, hindi nyo naman ipinagawa, wala din naman problema sa amin. Kasi ang unang-una po natin usapan is check up po natin lahat. I-check po namin, kinotation po namin kayo. Pumayag na kami ma'am sa kahit po sa totoo lang ma'am, yung sa usapan natin 52, bago kami umalis, 52, tapos sinabot lang ang bandang ulit, 40 na lang, tapos ma'am, 100 hindi pa po maganda ang kon sa amin ma'am, kasi siyempre, halos pinalibutan kami doon ma'am ng kung sino-sino, tapos wala naman po kayo doon ma'am. Hindi naman po kayo naharap sa amin. Ang kausap po ma'am namin is kayo po mismo may-ari. Tapos sa bandang wala na tayo doon, sila kuya po kasi. Ang sa akin lang, kuya, kasi wala namang naayos sa kotse ko kasi. Walang naayos. Hindi naman ma'am kung wala naman po kasi ma'am naayos dyan, kahapon pa lang ma'am Kuya, magbabayad po ba kayo? Ako muna, kuya. Ako muna, customer ako Oo. Kung wala akong umayos naman kayo ng sagot, kuya. Ma'am, kaya nga po ma'am, maayos naman po nga Huwag kayong galit kasi customer lang ako. Ako yung nagpaano sa inyo. Ma'am, sa totoo lang ma'am, hindi po ako galit sa ganitong boses ko. Sige ma'am, paliwanag po ninyo yung inyo. Ngayon, kuya, nagpagawa kasi ako sa inyo. Ngayon, kung paano kung pinagawa sa inyo, ganun din, walang nangyari sa car ko. Ngayon, kuya, obligasyon yung tignan ngayon ulit yung car na kung paano ko pinagawa, ganun pa rin naman, walang naayos. Kasi syempre, customer ako, tingin ko, walang naayos. Obligasyon yung tignan ulit kung bakit tingin ko, walang naayos. Ma'am, ganito naman po yung amin, ma'am. Ito naman po amin, ma'am. Kaya nga po tayo may tinatawag ka po na road test after the work. Ano pa? Lahat po ma'am ng hindi rin po pati kayo babayad o kahit sina tatay o sino man doon sa inyong mga kasama doon ng 40 kung wala talagang naayos po ma'am. Naman naayos putyang galas. Unang-una po, bumayad po kayo ng 40. It means... So yun nga, guys. Sorry, nagalit na siya. Gusto nila bayad ulit. Ngayon, nahihirapan kami. Sobra. Ngayon, tingnan nyo. Yung after ng call na yan, sabi namin kay Kuya, sige, tatawag na lang kami ulit. Hanggang ngayon, hindi na siya makontak. Nagre-ring pero hindi sinasagot, tapos pinapatayan na kami. May resibo. Meron naman resibo ng mga ginastos. May resibo. Yan. Siyempre, sobrang sama ng loob ni Aki. Alam niyo ba yung ginamit na pera doon? Yung mga inipon niya sa kusina ni Pepa. Alam niyo yung gaano kasakit yun na yun na nga lang yung una sa lahat nag-invest yan sa freezer. Sa mga meat, ang daming biniling meat niyan para magawa yung makaluto siya. Tapos, kinagabihan, ang saya namin, di ba? Kasi nakabenta kami ng marami. Tapos may mga tip pa, ganun. And then, biglang nagkaroon ng problema. So, yung mga inipon niya, yung mga yung mga pera na naipon niya sa kusina ni Pepa, doon din napunta. Actually, hindi sobrang wala pa sa kalahati yung kinita ko sa kusina ni Pepa para ipambayad ko doon sa kotse na ginagawa. Tapos si Mami nag-ambag pa si Mami. Hindi ko naman pwedeng iwanan lang ng zero balance yung naipon ko nga sa kusina ni Pepa. So si Mami yung nagbayad ng buong 40,000 mahigit. Which is kailangan din niya ibalik yun. Kay Mami, ibabalik ko din yun. Siguro ang sakit lang sa part na magbabayad ako, pag-iipunan ko ulit yung magbabayad ako kay Mami ng utang. Tapos parang ipag-iipunan ko yun ulit at trabahuhin ko na wala namang nangyari sa kotse ko. Sakit nun. Tapos
yung car nandyan lang sa parking. Eh, hindi namin malabas nga. Ngayon, yung parking, araw-araw kasi umaabot ng 1K yan. Tapos, ayaw nilang ibalik yung 40K and I don't think na ibabalik din nila yon. Balak namin silang puntahan, kaming dalawa, magrereklamo kami. Kasi iniisip kasi namin, baka mamaya yung shop na yun, di pala totoong shop. Tapos pagpunta namin doon, bigla kami pagsasaksakin. Baka baril-bariling kami, benta yung laman loob namin. So, yun. Ayaw na kasi nilang bumalik sa Malabon kasi nga natatakot sila sa mga tao doon. Dapat may kasama kayo. Mahirap kasi kung papapuntahan ko doon wala pa kaming warrant of arrest. Hindi rin ang pinaka problema din kasi namin is nagtiwala kami sa alam naman namin yung page siya, may number naman kami. Sabi kasi ni Daddy bago umalis si Daddy, picturean niyo yung license o kaya yung kahit anong ID, picturean niyo yung ID niya na. Tas parang kami wala kaming na-picturean. Hindi namin alam yung so parang mahirap alam niyo yan, magpagawa ng warrant, lalo kapag wala kang hawak na I think legit naman yung shop nila, legit naman siya. Talagang inano lang talaga tayo. Hindi kasi namin alam paano kami pupunta doon. Natatakot din kasi kami. Ganun. Mekaniko ang hindi legit. Pero kahit na sobrang unprofessional ng pagbablock nila sa kanya, binlock nila to. Sinabihan pang epal yung mga taong nangingialam. Family yun. Oo. Kasi nung pinapagawa yan, kami lang dalawa nun. So, syempre sila, ito 100,000 plus yung magagastos nyo. Gano'n. Syempre, laking patong nun, di ba? Tatlo sila magsishare dun eh. Tapos dumating si Tito. Yan nga, sinasabi ni Tito na police siya, gano'n. Tapos, sige, 40K na lang, Di ba, ang laki ng binawas. Kasi mga takot, gano'n. Hindi rin makatarungan yung 100K. Oo. Ano lang naman ang mali lang naman namin is yung syempre sa kagustuhan na magawa na yung car ng magamit na, tapos Sunday pa nun, naghanap sa page. Doon kami nagkamali. Pero kasi yung tao lang nagkakamali lang. Hindi na para anuhin kami, loko-lokohin kami, ganun. Iyak nang iyak. Paggabi pa yan, iyak nang iyak. Tingnan niyo yung itsura niya. Pagod na siya. Di sana, kung walang nangyaring ganun, di sana paluto-luto na lang siya. Kaya pala walang tinda. Oo, walang tinda ngayon kasi grabe. Gutom ka na ba, mahal? Kung ano yung pagkain na? Live na tayo. Guys, nga pala, kaya din kami nag-live para mamaya pag pumunta kami doon, magla-live kami. Para pag pinatay kami, alam nyo na. Mailalive namin yung pagpunta namin doon para lang, alam nyo, makita nyo. Para pag may nangyaring masama, naka-live. So, pero okay ba yung car niya ngayon? Hindi po. Hindi. So, pag pumunta kami doon, tas ayaw pa rin pag-igawa, hindi namin alam gagawin namin. Para kasi kaming nag-thank you, gano'n na lang. Thank you na lang yung 40K, gano'n. So, ayun.
sana ma-help nyo kami in a way na tulungan nyo kami. Thank you. Kunin ko lang. Ay, masaya kausapin. Sige. Kausapin mo sila. Kunin ko lang. Yun guys. Kaya mag-end live na kami. Mag-end ka? Joke lang. Nasaan yung remote? Ayun. Alam niyo guys, sobrang nakakasama ng loob kasi sobrang dami kong pinagdadaanan lately. Actually, itong pasok ng taon na to, sobrang pangit talaga. Ang pangit ng taon na to para sa akin. Kasi sunod-sunod, January pa lang hanggang ngayon, sobrang dami kong pinagdadaanan. Nandun na yung nagkaroon ako ng cyst sa katawan ko, tapos kinailangan kong maoperahan. Ang dami nangyari. Yes, totoo guys. Thank you, Kojik. Yes, totoo. Namamayat ba? Oo, naoperahan na ako. Tapos 1 month. Kaya rin kasi napagawa yung car kasi 1 month mahigit na tenga yung car. Kasi nga, naoperahan ako. Ilang beses ako naoperahan. Tapos, 1 month nag-heal ako. Ang tagal ng healing process. Kaya, natagalan talaga. So, parang, ngayon lang din namin napagawa si Yuki. Tapos, ganun pa yung nangyari. After maoperahan, ito yung nangyari. Sunod-sunod din yung gastos. As in, sunod-sunod. Thank you, Blue. Ayun. Kaya, sana talaga, guys. Kinakabahan din ako mamaya pagpunta namin dun kasi baka mamaya mapano nga kami. Kaya nag-live din, sabi talaga ni Akim, i-live din talaga daw ngayon kasi para hindi kayo manghuhula kung ano yung nangyari, ganyan. Kasi syempre baka maguluhan kayo, nagkakagulo dun, tas parang wala kayong idea kung ano yung nangyari. So, yun, sinabi lang din namin yung side namin. Para alam nyo mamaya pagka nagkagulo doon. Tapos para may idea din kayo. Para kayo din yung witness baka mamaya kasi mapano kami. Ayun. Nakasked pa naman yung ano ko, diba kasi guys natanggal na ako wisdom tooth. Ngayon nakasked yung wisdom tooth ko bukas, kaso wala talaga sa kondisyon yung katawan ko para magbunot ng wisdom tooth. Sunod na talaga yung opera sa akin, tas nangyari pa to. Kojik, thank you. Yan. Kaya tsaka guys, sobrang hirap kasi. Bye-bye guys. Live kami ulit mamaya.
Kasi masakit yung